Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sino sisimangot? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyo ang bangayan? Face to face, huwag mo akong ipalikuran. Harapin mo, face to face. Magandang umaga! Bagong umaga, bagong channel! Tama! O, diba? Yes. Ako po si Ryle at naniniwala ako sa kasabihan na kapag mahal mo, ibibigay mo ang 100%. Naks. Ganyan magmahal ang Team Puti! Todong-todo! Paano naman kapag na-fall out of love ka na? Alam mo, iwasan nyo na yung panunumbat ha pag wala na. I hate na hate po namin yan, lalong-lalo na dito sa Team Pula! Welcome sa programang Love-Hate ang tema. Pero pagdating sa dulo, happy ending pa rin ang gustong makuha. Ito po ang... Face to face, harapan! Love na love nilang magbahagi ng gabay sa buhay. Please welcome our harapang tagapayo. Our love guru and spiritual advisor, the one and only Brother June Banaan. Ang ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. At ang ating guest legal expert, Attorney Rob Gozun. Hate na hate niya ang mga nang-aagrabyado. Pero love na love niyang magbigay ng tulong at ng serbisyo. Nandito na siya ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Sino sisimangot? Face to face, sino ngingiti? Face to face, ang bangayan? Face to face, huwag mo akong ipalikuran. Harapin mo, face to face. Okay, handa na ba kayo? Handa na ba kayong tumulong sa iba, makiramay at humanap ng solusyon? Handa na ba kayong sumayaw? Ayan. Ayan! Ang song natin ay kayo, pero isa lang ang napili nating sayawerong sawsawero Kaya? at ikaw po yun, kuya! Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Pincon Marketing para sa ating paayuda. Congratulations, Daddy! Congrats po! Ang issue natin ngayong araw ay tinulungan niya ang kanyang karelasyon para makapagnegosyo at makaahon. Pero matapos daw itong tulungan sa puhunan, siya raw ay biglang pinagtaksilan. Ang sigaw ngayon ng jowang todo bigay, help, help, aray! Mahal na mahal niya talaga si Obet. Kaya nga lahat ng ginagawa ni Vicky para sa kanya. Kilala ko yan si Obet na alam kung bakit ka sa mga anak niya. Pero yung sinasabi ng inaan niya, yung partner niya, niloloko niya, hiningan niya ng pera, hindi ko nakikita ng ganun. Kaya nga lumabas si Obet sa kulungan, binigyan niya na itong puhunan na ng negosyo. Ano yan, gumawa naman yata ng si Obet na makapagkasundo makapaghiwalay sa kanya.
Parang Obet, ang dapat, ang utang ay bayaran. May relasyon man kayo o wala. Dahil pag-usapang pera, iba na yan. Utang mo yan, dapat mong bayaran yan. Handa na ang lahat para marinig ang bawat panig. Vicky at Obet, harapan na. Okay, pumapasok pa lang, nag-aaway na sila. Gaano kayo katagal magkasama, Vicky? 7 buwan po. 7 buwan pa lang. 7 buwan lang po. Okay. So, mas bata siya sa'yo? Opo. Gaano kalaki ang agwat? May kit po 10 po. Mahigit 10. Bakit, byuda ka na o hiwalay? Opo. Alin doon? Byuda po. Ah, byuda. Ikaw naman single. Single ka? Opo, ma'am. Ilan taong ka na ngayon? 35 po. 35. Okay. At ikaw? 47 na 47. po. 48 na po. So, ang ginawa mo, pinuhunanan mo ang isang negosyo. Magkano? 5,000 po. 5,000. Okay. Para magano? Anong negosyo? Nagtinda po siya ng mga mineral, Hmm. tsaka soft drinks po. Okay. Kumita naman. Nung una po, nagbibigay naman siya pa 50. Biglang ilang araw na lang pong nakaripas, hindi na po siya nagpaparamdam. Okay. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Na-ghost na. Peste ka, sabi ko, bakit hindi na siya nagpapakita? Makikita ko rin yan, pag nakita ko siya, sabi ko, babatuin ko siya. Kasama ni Chay niya. Ang ibig mong sabihin, naging mag-boyfriend kayo pero hindi kayo nagsama. Nagsama rin po kami, kaya lang nakulong po kasi siya. Bakit? Nakulong po siya dahil... Sasalanan mo. Hindi ko kasalanan, ha? Dahil sa'yo. Paano ko kasalanan? Eh, tropa natin dalawa yun. Boy! Kung ano yung pangit mo, ha? Siyang pangit ng ugali mo! Alam mo ba yun, ha? Tropa natin yun. Dalawa tayo, ha? Dalawa tayo. Pumunta tayo sa isang inuman. Tropa natin yung birthday nila, di ba? O, bakit tinulungan mo yung tropa mo nung binugbog siya? Ay, ba't ngayon ako sisisihin nyo, ha? Unggoy! Bukakas na yung unggoy ng tiyahin mo. Ayan na. O ano? Anong nangyari? Bakit nakulong? Kasi po, ma'am, in-invite po kami sa isang inuman ng mga tropa namin, dalawa. Ngayon, pumunta naman po kami. Kami po rito sa babae, doon po sila sa lalaki. Ngayon po, yung tropa niya po yata, napa-trouble. Doon po sa, ewan kung ano ba yung ka-trouble niya po na yun. Tinulungan niya, nakita niya. Pinagpapalo niya po ng upuan. Tapos ako sisisihin nila, ma'am. Oh, bakit? Tama po ba na ako ang sisihin sa pagkakakulong niya? Okay. Gano'ng katagal naman siya nakakulong? Saglit lang naman po, hindi naman po matagal na Saglit matagal. naman. Okay. So anyway, tinutulungan mo siya, biglang hindi na nagpapakita. Ang nangyari po, ma'am, dinadalo ko po siya sa presinto. Bali, 4 na beses sa loob ng isang linggo, ay nagmamanicure lang po ako. Nung malapit na po siyang lumaya, tumawag po siya sa akin. Sabi niya, malapit na akong lumaya. Sabi niya, baka pwede naman. Sabi niya, paglaya ko, baka pwede mo akong magawa ng paraan para magkaroon ako ng trabaho at makapag-umpisa. Tayo, kasama po ako, tayo. Aba, pagbigay ko ng pera, siguro po, mga 1 linggo lang po yata yun. Yung susunod na, wala na, hindi ko na siya nakita. Ang sabi po, may nagsabi, yung tiyahin niya po daw na mukhang unggoy din, nakamukha niya mukhang unggoy. Ha? Ang sabi po daw, nanlalalaki daw po ako. Ganda. Kaya sinabi sa kanya, pinananiwalaan niya. O yung good pa rin silang unggoy. Di ba sabi ko sa'yo, babayaran kita? Dapat lang! Kumbaga, masyado lang matumal yung benta ng tubig. Dapat isabi mo yung tiyahin mo. Dahil yun ang Nangyayari sa'yo eh, kakabunganga mo sa akin, hindi mo na unawain. Para tayo magkakaunawaan eh, puro ka bunganga. Ay, natural! Isang pala. Ako ang butang mo dahil sa'yo! Nabinigay ko sa'yo! Dapat lang! Sino ang dahilan ng hiwalayan? Tiyahin niyang mukhang unggoy din. Alam mo, kanina pa tayo. Kaya In magsabi behalf mo. of lahat ng unggoy, Unggoy. I beg to disagree. So kumbaga parang naunahan ng kwento, ito daw si Obet na ikaw ay nanlalalaki. Lalaki po daw. Baka naman nagdadahilan na lang yun. Parang gusto na lang nila talagang makawala dun sa Makawala sa 5,000. akin. Oo, parang Wala ganun. sa akin dahil ang kwento,
hindi daw ako matanggap ng China dahil mukha na daw akong nanay niya. O dahil sila na yung bata. Okay lang naman maging matanda ako, okay lang. Matanda naman talaga ako, di ba? Walang problema yon. Hoy, pero... Ako, nagmahal lang ako. Nagmahal lang ako. Ha? Sa kahit sino sa inyo, pwedeng magmahal. Kahit lola na. Ha? Pwede mo rin tulungan, pero dapat hindi ka tatalikuran. Okay. Ano? Hoy, teka muna. Tumulong siya, ha? Baka kala nyo ganun lang kadaling dumalaw sa kanya. Beses sa loob na isang linggo. Hindi kayo. Teka muna, sandali lang. Okay yung I love you, pero akin na muna yung 5,000. Sabi niya. lang. Okay, magbabalik po kami pagkatapos ang ilang saglit. Ito po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sa Grabe, damang-dama yung galit ni Vicky, lalo na doon sa tiyahin. Yung tiyahin ba, gusto ko tuloy makakita. Mukha unggoy din. Mukha niya mukha unggoy. May buntot po ba siya? Okay. Tanungin natin ngayon kay Obet, totoo bang ginamit mo lang si Vicky para makuha mo yung 5,000 tapos nawala ka na? Hindi pa totoo yun, Ate Corinne. Yun din yun. Ano ba yung pagkakaiba Nag-usap na po nun? kami. Sige nga. Teka lang, Ate Vicky, si Obet na. Oo, okay. Sabi ko po kasi, masyadong matumal yung tinda ng tubig. Ngayon po, sobrang tumal po ng pagtinda ko ng tubig, yung punang ko po na ininom sa kanya, daan-daan ko po na ano po sa panggastos po namin ng tiyahin ko. Dahil nga po, yung tiyahin ko wala po inasahan, kundi ako lang po. Yan ang problema. Hindi niya po ako nauunawaan. Pero nahuhulugan ko po siya. Sabi ko, bigyan mo ng konting panahon para pabayaran kita. Kasi puro bunganga po. Kaya di po kami nagkakaunawaan. Sige nga. Paano ulog? Dalawang beses? Tatong beses? Hindi mo ako inunawa. Ako inunawa Pinanong mo pa. sa mga loob mo. Okay, number 1, yung ginamit mo yung puhunan, yun ang katapusan ng negosyo mo. Sigurado yun, ginamit mo para sa mga pangangailangan ninyo. Ang dapat na ginagastos lang ninyo sa negosyo ay yung kita. Yung kita lang. Huwag mong gagamitin ang puhunan. Puhunan. Kahit sabihin mo na magbabayad ka sa kanya, wala ka ng kukunan. Pwera kung magkaroon ka ng trabaho, Obet. Okay, ngayon, teka muna. So, anong nangyari? Ba't hindi ka na nagpakita sa kanya? Yan ba siya nagparamdam? Yung nga po, sabi nga po ng tiyahin ko, nung nakakulong nga po ako, Mamas boy ka kasi! ano po kasi, meron daw po siyang iba. Siyempre, baga, Kayo na ang napamana po ako sa kanya, damdam ko po yun. Pero hindi ibig sabihin na tatakasan ko yung utang ko sa kanya. Okay. Dahil nga, O di ba ma'am, salita niya, di ba? Ibig sabihin talagang pera lang ang habol mo sa akin. Makautang ka lang sa akin, di ba? Tahan-han ka pang tawag, di ba? Ibig sabihin pera lang talaga. Kaya dapat lang nabayaran niyo ko. Dahil inutang ko lang din yun. Dapat gagamitin mo na maayos. Hindi mo inayos ang paggamit. Di ba? Okay, teka muna. So, yung pinautang niya ay inutang lang din niya. Inutang ko lang po doon sa kaibigan ko, si Pau. O magkano yung interest? 1,000 po yun. Oo. Hindi, 5,000 yung ano. Sa 1,000 po kasi ma'am, 200. Oo. De, ang kapalit po nung pagka So, bumalik. 20%. 20%. 6,000 po yung pagka bumalik. Okay. O gano'ng katagal na hindi mo nabayaran? Matagal-tagal na po. Kaya nga Ilang po, buwan na? Isang buwan na pumigit yun. Isang buwan mahigit. Okay. Ano naman, babayaran teka kita. muna, ano naman ang basihan ng tiyahin mo na sinasabing siya'y nanlalalaki? mismo nakikita daw po ng tiyahin ko, aktuhan daw po. Oh. Totoo ba yon, Vicky? Hindi po totoo yung ma'am. Ako manicurista po ako, ma'am. Natural po kapag nagmamanicure ako, kailangan pagka nagmamanicure, kinakausap mo yung mga tao. Pamanicure kayo dyan, kuya. Oh, pamasahe kayo. Oh. Hindi porke ginanon mo na yung tenga mo eh, nakikipaghalikan ka na. Tama. Kasi sila, tama mga inala. Nakakulong kasi ako, Kaya kaya yung magsama tiyahin ko kayo. nagsilbing matat pa ako. Para sa'yo. Sinabi ko yun. Naku, hindi totoo yun. ba yung ano? Alam mo, Totoo ba kung mahal mo ako, dapat ako pinuntahan mo. Ibig sabihin na pagdadalo mo sa tanong. Ibig sabihin pagdadalo mo sa akin, kumari lang pala yun. Ay, hindi to. Bakit kunwari yun? Eh, pera yun. Eh, ano yung ginagastos ko sa'yo? Dinadala ko pagkain sa'yo. Eh, kababae! Ang pinagpakain ko sa'yo, hindi lang gagaling sa pinagpaguran ko. Katakot si Ate Vicky. Upo ka muna, ate. Ang ibig mong sabihin, minahal mo siyang tunay. Minahal ko siyang ma'am kahit bata siya kaysa sa akin. Minahal mo. Nasaan kaya niya akong tanggap, hindi ba kahit ganito lang ako? Dahil sabi naman niya po kasi mahal niya ako, di ba?
Kaya naman niya akong tanggapin kahit mas may edad ako kaya sa kanya. Hindi ko naman alam na gano'n ang gagawin niya sa akin eh. Baka naman talagang naunahan lang ng chismis. Mahirap kasi yung puro galit. Wala na, Okay tapos na, ma'am. na. Tapos na po. Eh, di ba sabihin, totoo pala yung sinasabi ng tsahin ko. Sos, sa Nung nakakulong ako, na talagang meron nga, oh. Ibig sabihin, nagmamalaki ka na. O, tuloy, nagmamalaki. Ay, Ibig sabihin, totoo pala sinasabi ng tsahin ko. ikaw ang unang mangiwala. Iniwan mo ko, di ba? Bakit hindi ako magmamalaki Ako, sa'yo? iniwan mo. Ang kailangan ko lang yung perang pinahiram ko sa'yo na hiniram mo. Yun lang. Dali. Kung magkaabutan sila at may masaktan, pwede silang, makinig ka dito ha, kung magkaabutan sila at may nasaktan, nakalmot, nagkasugat, pwede silang maghablahan, di ba? Pwede po. Ayun. Pwede po sila maghablahan. Siya po, physical injury, si ate. Pero si kuya, mas malaki kasi meron ho silang romantic relationship kahit ex na sila. Papasok ho yun sa physical abuse under RA 9262 o yung VAUC. Napakataas ho ng parusa noon. So ibig sabihin, huwag kang gagante. Kasi mas matindi pagka lalaki ang nanakit ng babae. So, aalamin natin kung saan pupunta ang usapang ito kapag lumabas na ang kanilang mga testigo, yung kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Siya daw ang kaibigang magpapatunay sa labis na pagmamahal ni Vicky kay Obet. O eto na, Pao, humarap ka na. Si Ate Pao. Kay Ate Pao ka ba nang hiram, Ate Vicky? Ayan. So, Pao, love ba ni Vicky si Obet? Opo. Ang kapal po ng mukha niya. Wala, bakit? Dahil ang kaibigan ko nagmahal, nagpautang, sinaktan niya po. Nagmahal, nagpautang, nasaktan! Ang kapal ng Bagong mukha mo. pelikula na naman to. Ang kapal. Ano alam mo? Ano alam mo sa relasyon namin? Nakulong ako eh. Hindi ka nga dinadala. Naghirap siya, nagkukutkod. Nagkukutkod ng kuko para may bigay lang Nakulong sa'yo. ako. Oh, alam mo ba sitwasyon kung anong ginagawa niya sa labas? Oh. Bakit? Kaya ang tsahin ko naging ano. Hindi mo ba, hindi mo Alam mo rin kung gaano ka mahal, Vicky. Alam mo rin yan. Hindi, alam mo rin yan. Huwag mo lang, ano yun, salitang mahal, walang kwenta na yun. Wala nang kwenta yun, ha? Huwag mo nang ano yung mahal ang bigas. Walang kwenta. Mahal ang bigas na yun. Walang kwenta. Ha? Ate Pao, boto ka ba sa wala pagsasama ni Vicky tsaka ni Obet? Hindi ka boto. Bakit? Anong ina-advise mo sa kaibigan Kasi mo? babayaran. Kasi ang sabi ko sa kanya, chill ka lang, iwanan mo na yung lalaki na yan. Chill ka lang. Maraming lalaki. Na baka may magmahal sa yung tunay. Bago na kasi. Oh. I love you! I love you! Maniwala ka sa akin. Kahit minumura na, ano mo nasagot sa'yo, I love you! Kita ko dahil mo maniwala ka sa akin. Ganyan ang pagmamahal! Maniwala ka. Ito naman ha, ito na ang kanilang kakampi naman ni Obet. Siya naman ang tiyahin ni Obet. Okay, ito po ang tiyahin ni Obet na matagal nang tutol sa dating karelasyon ng pamangkin. Belen, humarap ka na. Pangalan na pangalan pa lang, relihiyosa na. Ay, matatapos! Sabi mo, mahal ang babae. Pag wala ka ng buhay, naninig ka sa utang, may naninig ka, magbabayad ba sa'yo nakakulong? Pusa ka, Len, ate. Ate, magpusa ka. Sa akin dyan, mami, kanina pa eh. Nakalait ng tao, kala mo ganda-ganda. Tama na. Kasi susolusyonan mo. Ito ugali niya, di ba? Relax mo muna, relax. Hinga muna po, hinga muna. Wala Nako, teka muna, painumin nga muna si Vicky. Magbabalik po ang face-to-face harapan. Si Nanay Vicky pala ay mayroong diabetes. Sabi ko, wag siya masyadong magagalit kasi,
di ba, yung puso, kidney, yan ang tatamaan pag may diabetes. Eh, paano kung bigla ka nalang matigok? Huwag naman, para lang sa halaga 5,000 piso. So anyway, wag mo na magsasalita, Nanay Belen, ano po ang inyong katibayan na nanlalaki si Vicky habang nakakulong si Obet? Kasi magkatabi, isang bahay lang po pagitan namin. Bahay po namin, bahay. Tapos isang bahay, tapos bahay nila. Pag nagsasabi niya customer, may customer po muna halika sa bisngi. Pag ihahatid siya, siyempre pamangkin ko po ito. Ako po nagpalaki dito. Hindi pa lang balit pa ito. Ako nagpalaki. Kaya masakit po sa kalooban ko yun, ma'am. Yung alam mo, yung paghalik sa pisngi, parang hindi naman, Hindi po, kundi po sa Beso. Tips lahat po. Araw-araw nagsasama po sa ng lalaki. Customer ba yun? Customer ka lang binan. Kunwari, sabi mo ng totoo. Okay, ang pag-ibig hindi yan napipilit. Hindi naman sila kasal. Kung meron siyang natipuhang iba dahil nawala nga ito, meron ka pa rin utang ng loob sa kanya kasi pinahiram ka niya ng pondo at pinapakain ka pa niya. So, ibig ko sabihin, mahirap kasi talaga yung nagbibintang tapos hindi ka naman 100% sigurado. Ngayon, kung totoo naman yun, Vicky, karapatan mo naman yun na magkaroon ka ng kung sino man ang gusto mo. Dahil ang pag-ibig, hindi po yan talaga napipilit. Pero kailangan magpakatotoo ka rin kay Obet. Hindi ba? Kailangan magpakatotoo rin kay Obet. So, diba, ganun lang, honesty, yun lang ang kailangan nila. Yun lang ang wala eh. Okay, so ano ang masasabi ng Team Pula? Ang masasabi ko lang po, kasi syempre nung una po, di ba, nagkakilala kayo, nagmahalan kayo. So sana po, magkaroon lang po kayo ng unawaan, respeto sa isa't isa. Tsaka sana po, pakinggan muna po yung panig ng bawat isa, hindi yung bigla po kayo magsasalita, tapos ganun din po si ano. Di ba, wag pong ganun. So kailangan din po magpatawaran po kayo kung ano man po yung pinagmulan, di ba? Kasi kung ano po mananatili sa puso natin yung galit, walang mangyayari. At saka hindi rin po maganda yung namimintas po tayo ng kapwa natin. Kasi nasa batas po yan. Kasi hindi po tayo perpekto. Yun lang po. Thank you, Para kay Kuya Obet, dapat hindi mo pinapayagan sa inyong dalawang relasyon nyo lang yan eh. Dapat hindi nyo po pinapayagan na panghimasukan ng kamag-anak or ng kahit na sino. Dapat hindi nyo po pinapayagan na nakikialam yung tsahin nyo. Dapat nag-uusap po kayong dalawa, hindi dapat siya nakikialam. Dapat po, kasi relasyon nyo lang dalawa yan eh. Kayong dalawa lang po, kayong dalawa lang po. Di po kayo dapat nakikialam kasi mag-uusap nila yun eh. Dapat silang dalawa lang. Okay, Dr. Love, bakit kapag naghiwalay ang mag-partner, parang biglang nawawala lahat ng pinagsamahan? Nangyayari yan, Ate Kuring, lalo na kung matindi ang pain na na-encounter ng either of the two. Kasi ang tingin ko rito, Ate Kuring, si Vicky, mas malalim yung emotional investment niya doon sa kanilang relasyon. Kasi 4 times a week, dumadalaw siya sa kulungan, nagdadala siya ng pagkain, tapos na lumabas, out of pagtitiwala niya doon sa kanyang karelasyon, pinahiram niya ng 5,000 pesos na inutang pa niya sa other usury, 5-6 yan, di ba? So ngayon, nasaktan siya talaga. Kaya madali para sa kanya na bumitaw sa isang relasyon. Pag matindi ang pain, mas madaling bumitaw sa isang relasyon. Kay Obet, you are morally obligated whether you like it or don't. You are morally obligated para bayaran mo yung pinahiram sa'yo na pera. Kadalasan dito, yung mga may utang nakikita namin, walang kakwenta-kwentang dahilan, gagawa ng rason para lang hindi na magbayad sa utang. Ano? So, sasabihin, babayaran kita, intayin mo lang pag nagkapera ako. Hindi po pwede yung ganon. Mahal mo man siya o hindi, ayaw na niya sa'yo and you need to move on. Ate Kuring. Okay, thank you very much, Dr. Love. Doc Camille, bakit parang mas madaling paniwalaan ang sabi-sabi kaysa yung pakinggan na lang ang side ng partner? Unang-una, pag meron nagsabi ng mga bagay-bagay na ganito, alam nyo, it takes about 30 to 1 minute lang para paniwalaan ang isang bagay na sinasabi.
ganun siya katindi. Kaya nga kumisan magugulat ka na... Lalo na kung pagtataksil. Yes. No? At saka ang tendency, hindi ka nagiging mindful. It's more of a mindset na, ay, nagtataksil talaga to, mali yung ginagawa niya. So yun yung nakakalungkot dahil kasi pag umabot sa punto na yun ang tingin mo, hindi mo naiisipin kung ano man yung sasabihin na katotohanan. Kasi parang napangunahan napangunahan. Pero dito sa pagkakataong ito, siguro, ate ko rin, gusto ko lang din makita kasi dahil tiyahin at saka pamangkin yung relationship. Pero parang nagiging mama's boy ang dating, ano? Diba? Yung tinatawag natin, ano ba yung psychological danger dito? Yung tinatawag nating enmeshment. Ito yung pagkakataon na hindi mo alam yung boundaries between yung emotional and practical na dapat na boundaries ng bawat isa. Na total, meron na siyang partner. Bakit kinakailangan suportahan si Tiyahin? Si Tiyahin naman, imposibleng walang pamilya. So parang nakikita doon, kaya nagkakaroon ng problema in terms of yung kung bakit nagkakaroon ng mama's boy, kung bakit yung isa, sasabihin pa gano'n, nagkukumpara pa, and then halos magkaano yung edad. So malaking factor yun. Sana magkaintindihan kayo dahil kasi napakaliit na bagay, pero ang utang malaking bagay para dito dahil kasi 5,000 pa rin is 5,000. Oo, na meron pang interest. Attorney Rob, bakit parang laging dehado ang mga nagpapautang sa ganitong sitwasyon? Sapagkat po nasa ilalim ng ating 1987 Constitution, Article 3, Section 20, na walang nakukulong na tao sa hindi pagbabayad ng utang. Ito po, ibig sabihin ay simpleng utang. Pero sa sitwasyon ho natin nito, ay yung pong pagsusugar mommy na medyo common ho yan, na nakikita natin, sabihin na po natin na ganoon. Kung ganun ho ang pagkakataon, napapainlabin mo yung isang tao para ka makakautang, ibang usapan ho yun. You take an advantage doon sa vulnerability ng babae. Maaari pumasok ho yun sa economic abuse under VAUSI. At kung nang sugar daddy naman, at ganun din ang intensyon, ay maaari pumasok ho yan under the revised penal code on other deceits. Panluloko pa rin ho yun. Doon may kulong. Ah, wow! Oh my gosh! Ganun pala yun. Pero, ikaw, nasa utak mo ba yung pinaibig mo siya kasi nangangailangan ka? Hindi, ma'am. Naging kami na po bago po. So talagang minahal mo din Opo, siya. minahal ko po siya, ma'am. Minahal mo rin siya. I love you nga, I love you. Oh. Okay. Okay. So ito naman si Vicky mukhang nadala na. Pero tingnan natin, pagdating ng panahon, di ba, yung tamang panahon, Mahanap na akong tamang-tamang tao na. oh, baka nga. Okay. Kasi edad ko Baka pa nga siguro. meron ka na nga. Kasi nga ganyan ang asta mo eh. Hindi, diba? alam mo, Nag-iba na ugali mo eh. Teka muna, Obet. Alam mo, nagkaroon din ako ng boyfriend na ganyan. Alam mo yung yung binabaligtad. Siya, kasi ikaw yung may Nanggagaslight. Ikaw yung may utang, wag mo na siyang pagbintangan ng kung ano-ano kung hindi mo naman nakita ng sarili mong mata. Bayad lang ba ito sa utang o closure na rin ito ng relasyon ni na Vicky at Obet? Kung ano man ang dahilan o kung ano man ang pahihinatnan, sana payapa, okay? Dahil tayo'y tutulong, pero kailangan payapa. Huwag kayong bibitaw, magbabalik ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong Nako, ewan ko lang, grabe yung galit nila, no? Parang matagal na rin akong hindi nakakita ng ganitong klaseng galit. Sobra yung galit, sobra yung lumalabas sa bibig. Pero wala yang nasusolusyonan na kahit na anong problema. Nakakagatong lang po yan sa problemang matindi. Eh di kapag nagalit sila sa makakamura mo, di lalo kang hindi binayaran. O ngayon, pag kakasagot mo naman, Belen, imbis na mag-ayos ng mapayapa, ikaw rin, nakikialam ka, nakikigatong ka rin dahil sa pananalita mo. At least itong si Obet, hindi nagsalita ng malaswa, no? I love you lang. I love you lang, I love you. Okay, so, ayusin muna natin yung kanilang pinaka-problema. Ang pinaka-problema talaga nila, yung hirap nila sa buhay, di ba? I think yun eh. Nagmamahalan sila, oo. Pero kapag gusto mong tumulong, wala ka pang tulong, paano yun? Okay, ako nang magbabayad ng 5,000 sa'yo. Sa'yo. Okay? Ako nang magbabayad ng 5,000 sa'yo. Yung interest, ikaw ang magbabayad ng paunti-unti. Ha? Pau, hindi yung lahat ako, ha? Paano mo gagawin yun? Bibigyan kita ng puhunan magtinda. Okay? Yung puhunan magtinda na yon,
tigilan mo na yung tubig kung mahirap ibenta ang tubig. Mas maraming pwedeng ibenta na sa halagang puhunan na yon, araw-araw may 500 piso ka. Tapos hindi ka pa liligid sila lalapit sa'yo dahil nagluluto kayo doon. Okay ba yon? Pagtsagaan ninyong dalawa na magtsahin, wala ka ng nanay? Wala nang po, patay na po. Ayun, okay. So magtulungan, di ba? Tapos isa-session ka namin sa TESDA para maturuan ka magpaikot ng pera, hindi mo magagastos. Kailangan, nanay, mangako ka, walang hingian ng pondo, ha? Kung ano lang ang kita, yun lang ang pwedeng ibayad sa kanya at para sa pantustos nyo. Okay? Oh. So, ang gusto ko lang kasi ayoko na ng galit. Ha, Vicky, eto gagawin ko na. Ako na ang sasagot. Gusto ko magkamayan lang kayo. Hindi naman kailangan magkabalikan. Magkamayan lang kayo kasi ayoko na ng may magkagalit. Ikaw nang lumapit kasi ikaw yung may utang. O, ayan. Naramdaman ko, Ate Coring. May kurot Alam mo, yung ka. ganyan katindi magalit, matindi magmahal. Yes, Ganon kasi. ate. Kayong dalawa na Diyos ko, magkamayan nga rin kayo. Ikaw na ang lumapit, Belen, dahil kayo ang may utang. Sige na, Vicky, tutulong naman ako sa inyo. Tutulong naman ako sa inyo. Okay. Sila'y nagkabati na. Wala nang away, wala nang sitahan, wala na. Wala nang lalaki, wala nang utang. Okay? At dahil bare months na, masaya tayong lahat dapat. Ayan. Oh. Di ba? Para masaya, may bit-bit din kayo. Ano, Nay? Okay. Ang pagmamahal ay hindi po yan masusukat at wala yang presyo. 5,000, 5 piso, 5 milyon, hindi yan mababayaran. Yung intensyon ang pinakamahalaga doon, yung intensyong tumulong at magmalasakit at magsakripisyo. Tila ang tinimbang kasi dito ay ang pagkasira ng tiwala. Hindi nagbayad yung isa at mukhang umiiwas daw. Mukhang may natipuhan ng iba yung isa naman. Pero ano ba talaga ang totoo? Kapag mahinahon na at mag-uusap, ang tanging susi sa pagbabalikan o hiwalayan na, maayos at walang galit ay makatotohanang usapan. Maging honest na lang tayo. Kung hindi lang talaga sana tayo nagpapadausdos sa galit na walang mararating na maganda talaga ang galit na yan, eh di sana'y magkakaayusan din kalaunan na walang pananaksak sa dibdib gamit ang napakasakit at malalaswang salita. Narinig ko na yata lahat kanina. Nakakataboy ng swerte. Sa buhay, ang dila na matabil. Nakakabawas talaga yan ng blessing. Hari nawa mapunta silang dalawa sa nararapat para sa kanila at yung ating tulong sa inyo, sana mapalagunin nyo. Okay? Maraming salamat! Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkol ay magkalinawan. May relasyon daw po kami nung asawa ng kumari. Tatalo na po kami ng karelasyon ko gawa ng sa mga sinasabi niya. Po may mga picture po sila na ano. Wala po akong kinausap ng kinakasama ko. May nabalitaan daw po, jowa daw po kami ni Ben. Pagka nahawakan nila yung esponja,